yung itinuturong mastermind at nasa likod ng maanumalyang flood control projects ay tila bine-baby ng Senate Blue Ribbon Committee, particularly ang chairman nito na si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Bakit ko nasabi yan, mga kaibigan? 4 days ago, o nung araw po ng Martes, kung hindi ako nagkakamali, sinabi nitong si Senador Lacson na inimbitahan nila itong si Saldico na dumalo, mga kaibigan, sa susunod na hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito'y kaugnay po naman sa maanumalyang flood control projects. Ito'y sa pamamagitan po ng video conferencing platform o yung mas kilala sa tawag po na Zoom. Itong si Lacson, mga kaibigan, na nagbalik na nga po bilang chairman ng naturang komite, ay ipinaliwanag na maaring hindi dumalo itong si Ko o si Saldi Ko, dating ako Bicol Party List Representative, physically, pero sa pamagitan po ng Zoom at kinakailangan na pumunta siya sa isang Philippine Embassy kung saan mang bansa siya naroroon at dumalo, makipag-participate sa naturang hearing sa darating po na Friday, kung hindi ako nagkakamali ho, bukas. Ikalabing-4 po ng buwan ng Nobyembre, taong 2025. If not, sabi nitong si Lacson, pwede naman siya mag-testify and then pwedeng after the testimony ay pwede niyang ipa-affirm yung nilalaman ng kanyang salaysay, yung kanyang testimony sa isang konsul kung saan siya naroroon. Yan po, mga kaibigan, ang sinabi nitong si Lacson about 4 days ago. Mga kaibigan, ano? Pero, mga 4 hours ago, nagbago. Nagbago ho ng tono itong si Lacson, mga kaibigan, ano? At sa ating pinakahuling balita, itong si Ako Bicol Party List Representative Saldico na nag-resign na, kasalukuyan daw pong sumasailalim sa isang medical treatment dyan po naman sa bansang Amerika. Sinabi nitong si Lacson na hindi na siya invited to attend via Zoom in the Senate Blue Ribbon Committee's investigation sa umano'y maanumalyang flood control na nakatakda bukas, mga kaibigan. No? Parang natauhan itong si Lacson kasi yung una niyang sinabi 4 days ago, iba ho ang implikasyon sa akin nun at sa iba pang mga kababayan natin. Malambot napakalambot. Ganon kalambot ang isang Ping Lacson. Ipapa-attendin mo ng Blue Ribbon Committee hearing, yung itinuturong mastermind, ina-accommodate mo yung posibilidad na pwede siyang umattend ng hearing via Zoom. Siya yung itinuturong mastermind nasa likod ng lahat ng anomalyang ito. Mga kaibigan, tapos in-entertain ni Lacson yung idea. Siya pa ngayon nagsabi na pwede siyang umattend via Zoom. Ang gusto ng tao, Mr. Lacson, Mr. Senator, kung talagang tigasin ka, bakit hindi nyo i-encourage, atasan ang Department of Foreign Affairs na kanselahin, mga kaibigan, kanselahin ang pasaporte nitong si Saldico para physically ay maka-attend siya dyan sa hearing at mag-testify o ano man ang gusto niya. Sabihin yung lahat ng kanyang nalalaman. Hindi yung ine-entertain nyo pa yung idea na mag-Zoom meeting siya. Ano?
Pangit po ng implikasyon nun. Ang pangit po nagdating nun sa akin, mga kaibigan, malambot kayo sa mga taong nagnakaw ng bilyong-bilyong piso sa kaban bayan. Pero yung taong mandurukot dyan sa kalsada o saan mang lansangan, agad hinuhuli, kinakasuhan. Ito, ang lambot nyo. Yung baha sa Pilipinas matindi dahil sa mga itong magnanakaw at mga buhayang ganito sa gobyerno. Ina-entertain nyo ba yung Zoom meeting? Magsusum siya na umattend diyan sa inyong ipinatawag po na hearing? Abay, hindi yata maganda. Hindi sa akin, hindi talaga maganda. Dahil malambot kayo sa malalaking buhaya, pero yung sinasabi nilang sipsap, dilis, matigas kayo. Nako, hindi ho talaga maganda mga kaibigan dahil pinapakita nyong napakalambot ninyo sa mga taong ito. Ine-entertain nyo pa yung ganong idea, ha? Buti na lang nagbago mga kaibigan. Nagbago ang tono ni Lacson at hindi na nga po niya inimbitahan daw itong si Saldico. Aba, malamang nakinig itong si Lacson doon sa advice ng siguro kanyang mga kapasyonador o sino man pong nag-advise sa kanya dahil sabi niya ngayon, yung pagbabago ng kanyang tono, I didn't push through with the initial plan to invite him via Zoom. Buti naman. On second thought, the hearing might afford him a platform. Yung hearing daw, maaring gawing plataforma nitong si Saldico na sabihin ang lahat ng kanyang gustong sabihin na walang bigat. Walang bigat mga kaibigan o walang probative value. At maaring gawin niyo itong propaganda purposes only. Yung pag-invite sa kanya sa Zoom. Mabuti naman at naisip po yan ni Ginoong Lacson mga kaibigan at kung hindi, lalong mawawala ang bilib natin dito sa mamang ito mga kaibigan. No? By the way, yung kansela po mga kaibigan, yung kansela sa pasaporte nitong si Saldico para mapauwi na dapat ito, sa ilalim po ng Republic Act number 8239, Philippine Passport Act of 1996, and its implementing rules, ang Department of Foreign Affairs lamang, DFA, hindi ang Pangulo ng Bansa ang merong authority o merong otoridad to issue, deny, restrict, or cancel passports. Specifically, sabi niya rito, yung Section 8 of RA 8239, kung saan po ay binibigyan niya ng otoridad ang Secretary of Foreign Affairs o yung kanilang authorized representative the power to refuse or cancel a passport on legal grounds such as, tatlo yung ibinibigay dito mga kaibigan, the person is facing a criminal case or has been convicted of a crime, the passport was obtained fraudulently, at ang pangatlo ay national security, public safety, or public health requires it. Ito, nililinaw din ho dito sa batas na bagamat ang Pangulo ay hindi niya direktang maaring kanselahin ang pasaporte ng isang individual tulad po ni Saldico, maaari pala niyang impluensahan directly ang DFA. Yung ibig sabihin, pwede niyang hikayatin. Pwede niyang hikayatin o kausapin yung nakaupong Department of Foreign Affairs Secretary na kanselahin ang pasaporte nitong si Saldico. Yan din ho yung sinabi ni dating ombudsman at Supreme Court Justice Sireno, kung hindi ako nagkakamali mga kaibigan, o Carpio Morales. Binanggit niya mga ilang linggo na ang nakakaraan na dapat daw ang ginawa noon nitong si Tambalos-Los, dating speaker, kanselahin yung pasaporte. Ipag-utos ang pagkansela doon sa pasaporte ni Saldico para mapauwi na dyan sa Pilipinas. At mga kaibigan,
if an individual is a fugitive from justice, if an individual is a fugitive from justice, the president could instruct the DFA to coordinate with law enforcement or the Department of Justice to take steps that could lead to passport cancellation. However, the DFA must still follow due process. The decision must rest on legal grounds, not merely on presidential decretion. Yan o mga kaibigan. So pwedeng impluensyahan ng Pangulo, pwede niyang kausapin ang DFA na kanselahin po ng pasaporte itong si Saldico. Masama lamang ho ang loob ko mga kaibigan at dismayado dahil doon sa ginawa nitong si Ping Lacson, mga kaibigan, pinagpipitaganan ninyong senador, ini-entertain ho niya yung idea na pwedeng mag-attend ng Zoom. Mag-attend ng hearing sa Saldico via Zoom, mga kaibigan. Bine-baby, yun ang labas eh. Yun ho ang dating sa akin, bine-baby ni Lacson itong si Saldico. Buti na lamang mga kaibigan, nagbago yung kanyang isip at hindi na papayagan si Saldico na mag-testify, mag-attend ng hearing via Zoom bukas, araw po ng Biyernes. Sa mga kaibigan ho natin na hindi pa po nakakapag-subscribe sa atin po namang palatuntunang kape at balita dito po sa YouTube channel ng Radyo Pilipino UK, kahit isang subscription lamang po, masayang-masayang tayo. Saan man kayo naroon, isang magandang oras po sa inyong lahat, mga kaibigan. Bye for now.